Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Maxine May B. Paraiso. Ngayon ay pag-uusapan natin ang apat na mahalagang konsepto sa larangan ng negosyo at ekonomiya. Ang outsourcing, offshoring, nurturing, at onshoring. Karaniwan natin ito narinig lalo na sa mga kumpanya, lalo na rin sa mga multimedia na malalaking negosyo. Pero mahalaga rin itong maunawaan natin bilang mag-aaral o mamamayan. Ang una naman ay ang outsourcing. Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng isang kumpanya ng mga produkto o serbisyo mula sa labas, imbis na sila mismo ang gumawa nito. Ang halimbawa nito ay ang malaking kumpanya sa Amerika na hindi kayang i-handle ang customer service nila. Kukuha sila ng mga call center mula sa Pilipinas para sagutin ang tawag ng kanilang mga customer. Sa madaling salita, ang outsourcing ay pagtatalaga ng mga gawain ng iba upang makatipid at mabilis ang kanilang serbisyo. Ang pangalawa naman ay ang offshoring. Kapag sinabi naman natin offshore, ito ay paglipat ng operasyon ng isang kumpanya sa ibang bansa. Madalas ito ang ginagawa para makabawas sa gasto, gaya ng sahod ng mga manggagawa at gastusin ng mga produksyon. Ang halimbawa naman nito ay isang kumpanya na gumagawa ng damit sa Amerika. Maaari nila ilipat ang kanilang pabrika sa Vietnam o Bangladesh, kung saan mas mura ang mga gawain ng tela at ang sahod ng mga manggagawa. O sa madaling salita, ang offshoring ay pagdala ng trabaho sa ibang bansa. Ang ikatatlo naman ay ang nurturing. Kung ang offshoring ay malayong bansa, ang nurturing naman ay ang paglipat ng operasyon ng isang bansang malapit o kapitbansa. Ginagawa ito para mas mapabilis ang makipag-ugnayan at mabilis ang komunikasyon at hindi ganun kalaki ang pagkakaiba sa oras. Halimbawa, ang isang kumpanya sa Estados Unidos ay maaari maglipat ng operasyon sa Mexico o Canada dahil mas malapit ang mga sa Asia. At ang panghuli naman ay ang onshoring. Ang panghuli naman ay ang onshoring. Ang onshoring ay kabaligtaran naman ng offshoring. Ito ay kapag nanatili ang kumpanya sa sariling bansa at doon gumagawa ng mga produkto o serbisyo. Ang isang kumpanya sa Japan ay magpapagawa ng kotse, mas pipiliin pa nila sa loob mismo ng Japan gawin ito kaysa lilipat pa sa ibang bansa. Sa ganitong paraan, mas nakakatulong sila sa kanilang sariling lokal na ekonomiya at mas may kontrol pa sila sa kalamidad. Ngayon naman ay magbibigay ako ng mga halimbawa na nangyayari sa totoong buhay. Ang una natin bibigyan ay ang outsourcing. Ang mga kumpanya sa Amerika ay kumukuha ng BPO companies sa Pilipinas para sa mga customer service. Sa outsourcing naman ay ang Apple ay nagpapagawa ng mga iPhone sa China dahil mas mura ang production doon. Sa nurturing naman ay ang kumpanya sa US ay nagpapatayo ng mga pabrika sa Mexico upang mapalapit lang ang transportasyon. At ang panghuli naman ay ang onshoring. Ang ilang kumpanya sa Japan ay mas pinipiling doon na mismo mag-manufacture ng mga electronic para mapanatili ang kanilang kalamidad. Sa kabuuan, ang outsourcing ay nagpapatalaga ng gawain sa iba. Ang offsourcing naman ay paglilipat sa malayong bansa. Ang nurturing naman ay naglilipat naman sa mga kalapit bansa. At ang onshoring naman ay ang pananatili sa sariling bansa. Iba-iba ang dahilan kung bakit ito ginagawa ng mga negosyo. Pwede dahil sa gastos, sa kalamidad, oras o mas madaling pakikipag-ugnayan. Kung ating iisipin, lahat ng ito ay may epekto dahil lamang sa mga kumpanya kundi pati na rin sa mga manggagawa.
at sa ekonomiya ng bawat bansa. Sa Pilipinas, halimbawa, malaki ang naitulong ng outsourcing o offsourcing dahil ibigay ito ng trabaho sa maraming mga Pilipino. At yun naman po, at dito nagtatapos ang aking pagtatalata sa apat na aspeto. Maraming salamat!